Kung doon ako natulog, Pastor, ako pa yung unang presidente na mamatay sa bangungot. Social media is probably the biggest breakthrough in communication technology. However, laganap na rin po dito ang disinformation. Marami na nagtatago sa fake accounts at kung ano na lang pinagsasabi na hindi naman nakapagdudulot ng mabuti sa kapwa. Ang masama pa, yung ibang scammers ay nagtatago pa sa ibang bansa. Napapanahon na po ba, Mayor, na ito ay i-ban o i-regulate? Bakit po kaya wala pang mambabatas dito sa bansa na nagsusulong na magkaroon ng maayos na batas hinggil dito? That is the horror of technology actually, Pastor. The advance of technology is just simply it's on your fingertips to do what is good and what is bad. And you can be rich by in any manner, scam or madali ang pera dito pangloko o by sa hard work. What the government should do at wag magbigay-bigay ng yung pagkaganon because it is so widespread and it can affect even a community in just 1 hour. Ang bilis ng pasa ng balita ngayon or even throughout the country. So yung mga ganon, especially national security, indulging in fake news, you scatter around falsehood. But if kailangan ito there has to be a process. Of course, ako abogado, it has to be a judicial process. Court through. Pero madalian lang. Ang hindi masyado dito, ang napakatagal kasi ng because of the backlog, Pastor. Sa karaming kaso na pipapile araw-araw, hindi mo ma-dismiss yan araw-araw ka agad yung kaso-kaso na i-file mo. So, papatong yan. Kasi experimental ang... So... When you were President, Mayor, how is your workload every day? Because nobody knows that. Ikaw lang at ang mga assistant mo nakakaalam. But yung taong bayan, hindi nila alam kasi makita nila nasa TV ka na. But what is your workload really as a president? Ito, buhay man yung mga presidente na dumaan na. Ayan si Bongbong Marcos na nakaupo. Ang aking style, Pastor, is pero same, same, let me find the right one. So yung quantum, sa trabaho, ako, I usually wake up 1 or 2 in the afternoon. Kasi ganito, 1 or 2, naliligo ako by 3:30 to 4. Nasa opisina na ako. Hanggang gabi na yan, Pastor. Then I sign papers. Kasi pagdating ko sa bedroom ko, yung bedroom ni Aquino lang rin. Sinira na yung building nun. Yun na yun. Ay, wala akong masabi. Pero ako, kasi ayaw kong gumastos. Yun lang rin ang... Dali mo nga sa bedroom, yung perbahan? Yung building. Wala na. Kinakita ng... Anyway, pag-uwi ako, ganun na yung papel. So, magkain ako, then I burp for a few seconds. Tapos doon ako manonood ng TV yung mga yung narratives na ano ang nangyari sa araw na yun. Hindi na yung magkinig ka talaga ng the full story ika nga. Tapos ako niyan mga alas 11. Tapos start to work on the papers. You sign every paper. So maubos ko yan alas 4, alas 5, alas 6, alas 7,
Minsan alas 8 ng umaga. Wow. Tapos na yung patient. Malinis na. Oh. So tulog ako. Ligo, tulog. Pag gising ko, ligo na naman. Kain. Alas 2 balik. Ganon ang routine ko. You travel from your house via Pasig to Malacanang, yung palasyo ito. Yes. Yung river, Pasig. Meron doon golf course. Meron yung golf, Yes. maliit na mini. Yun doon si Aquino, pati ako tumira. Wala na yan ngayon, Pastor. May pag-asa. Sinira na. For one reason or another, I don't bother to ask. Yun lang rin, doon lang ako tumira kasi hindi ako natutulog dyan sa yung palasyo mismo. Hindi ako nakatulog doon. No. Ayaw kong umihi doon eh. Maglantsa muna ako pagbalik doon sa bahay. Bakit, Mayor? Lantsa naman pagbalik. What is the difference? Ayaw maglabas yung popo mo kasi maraming momo. Para may nakahawak doon sa puwit mo na. Totoo ba na may nagbumulto daw dyan, Mayor? Sabi nila, Pastor, it's a pass on Story yan. generations na yan. Oo. Doon sa yung tinutulugan namin na golf club, may kwarto. Maliit lang kasi yung kwarto. Maliit na kwarto yun, Pastor. Euro, dyan hanggang dito yung gano'n. Yan yung doon. Maliit lang yan. Yung isa, mas malaki po hanggang dito. Hanggang dyan. Itong dressing na sa, mag-golf kayo. Dressing room ng president. Doon ako nasanay. Maganda ang palasyo. Mamili ka ng kwarto. Iba-ibang kulay. Mamili ka. Pero kung doon ako natulog, Pastor, ako pa yung unang presidente na mamatay sa bangungot. Kawawa naman. Ang bugiro kasi ito si Duterte. Patabang-tapangan kita mo, nandigas, tatakot ng... Parang haunted yung ibang kwarto daw doon, Mayor, Maski namumo ka na maganda, umumo ka na tunay, umumo ang ugali mo. Okay lang. Basta babae. Well, that's a light banter tonight because everything we are discussing is so kind of serious.